para marinig natin. Kasi kung wala, meron ng available sa PNP na may sound. Sige, please. Ako ha, nakikita. Pwede mang, Mr. Banjula, Yes po. para bang pwede mang umiwas? Bakit parang maluwag sa kaliwa eh? Tingnan mo nga, i-play mo nga uli. I-play mo uli. Sige nga. Paki-play. Ah, sige. Sabay pa ano dyan. Siyempre, oh. Ewan ko. Ewan ko how to evaluate that. Senator JB, paano mo evaluate yung, yung Alan. video na yan? Alan, Yes po. kasi tayo minsan nangyayari yan. No? Opo, opo. Alam mo, nagbabike ako, minsan may nakaharang, may nagbababa. Opo. No? Minsan pwede nating iwasan eh. Pero inaano ni Senator Bato, maluwag yung right lane, bakit sa kaliwa ka napunta? Parang yun yung tinatanong niya. Paano ka napunta? Papasok na po ako ng bike lane yan, Your Honor. Kaso lang, bigla siyang pumasok doon, so nakabig ko pa kaliwa po. Talagang hinahabol ka na nito noong panahon. Ito na yung second incident. Opo. Kinat ka niya. Opo. Yan. So, Kaya ka napunta sa kaliwa. malapit na po yung kaya hindi na ako makapagpreno talaga eh. Kaya na ako doon sa kotse niya. Kaya hindi ka na makapunta sa bike lane dahil Nandun na po. nandun na siya. Opo. Hindi kasi yung pang ni Senator Bato, medyo maluwag dito eh. Yun ang tinatanong Eh, namin, hindi po bakit napakaliwa ka? Hindi pa ako pwede pumunta ng gitna ng kaliwa, Your Honor, kasi pag ako nabangga dyan, wala akong kalaban-laban po. Ako pang masisisi dyan, sigurado po ako din. Teka, tsaka parang ito na yung second incident eh, na talagang hinabol ka na ba niya? Ito na ba yung hinabol ka na? Opo, yun na po. Pangalawa na? Saka may papaano po yung sasakyan palabas ng Kitanlad po eh. Yung pong high ace, parang may nakita Opo. kong high ace, ayun. Ayan po. Okay. So, yan naman po usually ginagawa nating mga siklista. Pag mayroon pong iiwas po tayo konti. Iwas na lang, di ba? Kasi kanto po yan eh. Anong part ng bisikleta nakatama sa kotse niya? Manubela? Yung handlebar ko po. Sa Handlebar? gitna. Opo. Kasi naisandal ko po doon sa kotse niya eh. Kung hindi po ako nasandal sa kotse niya, talsik po ako, malamang masasagasaan po ako ng sunod na sasakyan sa left side po. So parang ang nangyayari po, sumandal po ako doon para lang hindi po ako tumalsik. Okay. Kaya hindi Mr. ko po kinontra. Gonzales, please continue. Yes, Your Honor. Sige. Tapos po, nung may tumabi po sa akin kotse, sabi niya, kasi nakabukas po yung bintana ko eh. Nagbaba siya ng bintana, sabi niya, yung sumuntok sa kotse mo, nasa QA, wala dyan sa E-Road. So nag-turn po ako na papuntang Quezon Avenue. Habang bumabagtas po kami, nakita ko po siya palinga-linga. So ginawa ko po, kung makikita niyo po sa CCTV ng barangay, kinakabig ko po yung kotse ko, unti-unti pa kanan. Sinisigawan ko siya na itabi mo. Bilangga mo ko, sinuntok mo yung kotse ko, itabi mo, mag-usap tayo. Ayaw ho niyang tumabi. So ang ginawa ho niya, pumunta ho sa left side ko, labas po nung bike lane. Kaya kung makikita niyo po, labas na po ng bike lane, yan po, yung pagpasok ko po sa bike lane na yan, dahil nga ho pinapatabi ko siya. Yung paglabas ko naman po dyan sa bike lane na yan, dahil kumaliwa nga po siya, pumunta siya sa left side. Na ayaw naman ho talaga niyan tumabi. Ang sa akin po, bilang dati pong otoridad, gusto ko lang kong implement yung natin, yung citizen's arrest. Dahil sinuntok po yung kotse ko at minura ko sa harapan ko po eh. So, gusto ko pong implement lang yung Rule 113 natin na Section 5, yung citizen's arrest. Dahil wala pong pulis ako makita eh. Pero kung may pulis po ako nakita, tatawagin ko po, pahuhuli ko po siya. Ngayon, wala naman ako rason para magalit ng husto.
at habulin siya kung hindi ho totoo na sinuntok niya ho yung kotse ko. Wala ho akong rason para ano. Ang maganda po nito, nanawagan po ako ron sa kumukuha ng video. Bakit alam niya beforehand na may mangyayari sa amin ni Mr. Banjola dahil as if may nakita siya o na-capture siya na insidente ng panununtok. At yung kotse naman po na tumabi sa akin sa Welcome Rotonda at nagsabing, yung sumuntok ng kotse mo nasa Quezon Avenue, iniimbitahan ko rin po sana to shed light para malaman po natin yung buong katotohanan. Kilala mo yun. Hindi po, yun nga po eh. So, binalikan po namin ng pulis galas. Dala po namin yung mobile ng galas, kasama po si Mr. Banjola, inisa-isa namin lahat yung CCTV para makita po kung paano ako nabangga sa likod at paano po humantong sa pagsuntok sa kotse ko para buong-buo po yung video sana. So ituloy natin doon. Yung pinatabi mo siya, tapos nagas-gas yung kotse mo. Opo. Sige nga, continue. Humingi po ako ng kapatawaran sa inyong lahat na hindi po ako nakapagpigil na mabatukan siya. Kasi nga ang haba ho nung habulan namin eh. At masakit po kasi sa loob ko yung suntukin yung kotse ko at dirty finger ako sa mukha. Yung bangga po niya sa bumper, initial na bangga niya, pwede ko pa hong patawarin eh, Your Honor. Pero yung sinuntok sa harapan ko at dirty finger ako, parang nag-isip nga ho ako, nag-second thought ako na actually mag-i-erode na ho sana ako eh. Kung walang tumabi sa akin na kotse at nagsumigaw na yung sumuntok ng kotse mo, tumiretso ng QA. Meaning, Kaya tuloy ka muna doon sa after that incident, hanggang sa pagkasamo ng baril. Apo. Pagbaba ko po, sabi ko, ba't ayaw mo tumabi? Kanina pa kita hinahabol. Sabi niya, bakit? Ano ba ang problema? Sabi niya ho, yung mata niya nanlilisik. Siyempre, mahina na ho ako, matanda na ho ako eh. Dumidepensa po ako, maatras ako. Pero inamin ko na po, umingi po ako ng tawad dahil nabatukan ko po siya. O, ikaw una ng batok. Opo. O, Inaamin batok ka. ko po yun. Siguro dala po na silakbo ng damdamin ko sa pagkakasuntok niya po sa kotse ko, Your Honor. Yun lang So po. nung pinatukan ka, nalilisik na yung mata mo na atakihin mo siya? Hindi po, Your Honor. Actually, normal reaction lang po sa atin yung pag binatukan tayo, magre-react po tayo, kahit sinong tao po. Anong reaction mo? Susugurin ko sana siya. Susugurin mo siya? Opo. Kasi reaction ko, Sigurado ka, susugurin mo siya? Ha? gumalaw po ako ng ganun eh. Ah. Nag-ano po ako sa, So, sinabi mo ngayon na Oh. susugurin mo sana siya. kasi binatukan niya po. Binatukan ka nga eh. Oh, reaction ko po talaga yun na pag bumaba ako ng bike, anin ko siya Oh, may baril po. Kaya hindi na po ako na matras ka. umatras po ako. Baril po yun, wala akong patama doon. Tuloy ko lang. Ikaw, bakit ka nag-decide na kumasa ng baril? Bumunot at kumasa ng baril? Ang intention ko po noon, bumunot ako at nagkasa ng baril dahil pasugod po siya sa akin kahit i-review po natin yung inamin naman niya, susugod siya. Dinepensa ko lang po yung sarili ko at 45 degrees lang po. Alam niyo naman po yun, naka 45 degrees lang po tayo dahil pag gusto lang natin i-disable yung tao, if ever susunggaban niya ako. But still, kahit hindi mo tinutok, gantuting pa rin Opo, yun. mali po. Kasalanan. Pulis ka, di ba? Opo. Once may hawak ka ng baril, tinutok mo o hindi, sa harapan ng tao, Yes, Your still Honor. gantuting yun. Yes, Your Honor. So, Humingi po ako ng... Revised Penal Code violation yun. di ba? Yes, Your Honor. Humingi po ako ng tawad sa parte pong yung pambabato ko at yung pagbunot ko at yung pagkasa ko. Humingi po ako ng tawad sa lahat. Hindi lang po sa kanya o sa lahat po sa inyo. Kasalanan ko po yun, nabigla po ako eh. Kasi ang isip ko po noon, idepensa ko yung sarili ko dahil hindi naman ako ganun kalakas eh. Galing ako sa spine operation eh. So, isip ko, yung inamin naman po niya, susugurin niya ako. So, sa akin po is, yung element na isya kumanman lang siya, wag niya akong masugod. Kasi kung madadakma niya po ako, baka mapatay niya po ako. Mahina po ako eh. Bagong opera po ako eh. So, Mr. Willie Banjula, Alan po, Your Honor. Alan, Opo. Willie, taga-media yun, di ba? Media yung Willie Banjula. Alan Banjula, Apa. clear tayo.
Opo. na susugurin mo siya. Kaya siya nakabunot ng baril at nakapagkasa. Normal reaction ko lang po yun, Kaya Your normal Honor. reaction. Kasi binatukan niya ako eh. Oh, binatukan ka. Opo. Bumaba po ako ng Gusto bike. niya nag-retaliate. Opo, Gusto mo sa retaliate. kaso lang po, inano niya ako ng, kasi ba't niya ako binatukan eh? Sabi ko, pwede naman niya ako kausapin na maayos. So nga, bakit mo siya binatukan? Kasi ayaw niya Ah. huminto. Mula Espanya po, ang haba po ng habulan namin. Hindi, nakahinto na nga eh. Hindi, Hinto na doon. nung ano po, nung hinahabol ko po siya, Oh. dapat po, kung talagang tinong tao siya, biker, dapat, kasi marami po akong kaibigan biker, wala akong nakilalang biker. Maski ako po, nagbabike po kami na anak ko dati, nung araw na wala pa ako sakit. Pero hindi ho namin inugali yung mampalo o manuntok ng kotse. Kasi alam namin, masama ho yun. Magagalit yung may kotse po. Ang nangyari ho po sa akin, ulitin ko po, yung galit ko nakita niyo po sa CCTV, pambabatok, pagbunod ng baril, pagkasa. Lahat po yun, iniisip ko yun dahil pasugod po siya sa akin. Aktong susugod po talaga siya sa akin. Siyempre, dala po ng kahinaan ko, may sakit po ako. Ang punto ko lang po doon is, yung takutin siya na huwag sumugod. Huwag niya akong takmain kasi mapapatay niya ako. Pag bumagsak ko kami, hindi na ako makakatayo kasi galing po ako sa operation. So, ganun po yung intention ko lang. Kaya, Yung baril mo ba, kumpleto ng papilis yun? yes, Your Honor, kumpleto po. Meron kang PTC-4 Opo, para doon? opo. So what happened after that? EPO, anong ginawa niyo sa baril niya? Sir, yung ginamit po na baril was confiscated by QCPD, sir. Immediately, sir, yung nung nakita natin yung insidente. Sandali ha? That was confiscated after that incident o matagal na? Kung hindi nag-viral yung video, hindi na confiscate. General Torre, Your Honor, what happened sa baril niya? Sandali, General Torre. sagutin Ang ko lang baril po. mo, o sige. Your Honor, nasa Galas Police Station po kami, before kami maghiwa-hiwalay, nagka-areglo na kami, hinanap po ng investigador yung papeles ko, ng baril ko. Nilabas ko po yung PTC, registration, LTOP. Sabi ko, pwede ko ring kunin yung baril ko sa bag ko, ilalabas ko. Okay lang ba? Sige po, tanggalan niyo po ng bala. Tinanggalan ko po ng bala. Binigay ko po sa investigador. Sabi ng investigador, Gonzales, pwede bang i-turn in mo ito sa amin dahil sa insidente? Sabi ko, bilang dating pulis, alam ko naman kung walang file case at kompleto ang papers ng baril ko, siguro di na kailangan i-turn in. Not unless may magpa-file ng kaso sa akin. However, sabi po nung investigador ko, kasi sabi ni CO, tayo pong mga PNCO, pag sinabi ng CO, sumusunod po tayo kaagad. Kaya ang sagot ko po, sinabi ba ng CO ninyo? Oo, Sargento, sabi niya. O sige, iwan ko na. Resibuhan niyo, turn in ko. Ganun po ako kadaling nag-turn in po ng baril ko po. Okay. So, kinumpiskate talaga pala ang baril mo. Yes. Doon sa Galas Station. Yes, Your Honor. Kinumpiskate Opo. after that incident. Yes, Your Honor. Okay. General Lucas, afterwards, ano nangyari na? So, nung nakita namin yung video na lumabas nung August 27, that was Sunday, I immediately called up General Torre kung na-identify yung bumunot sir ng baril. So immediately thereafter, binigay sa amin ni General Torre yung report. So on that day, nirevoke namin yung LTAP ni Mr. Gonzales, which consists of 4 firearms, 3 caliber 45 and 1 caliber 9mm. Thereafter, nung August 28, kinonfiscate na namin yung 3 baril niya. Yun, Honor. Ilang baril? Sir, 4 po yung nakaregister sa kanya, 3 caliber 45 and 1 9mm. Nasa custody na ninyo ngayon ang mga baril niya. Yes, sir, yung 3 po. Yung isa kasi po, sir, yun nga, sinurrender niya sa Galas. So,
pwede pa siyang magkakaroon ng, nirevoke niyo lahat ng papeles niya.